Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatid natin na narito sa ating worship center at maging sa mga nakatungtay po, nakatutok sa ating live broadcasting through FB. Po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw at ito ay tayo ay nasa oras na ng ating pag-aaral ng salita. Bago po tayo magpanikula ay tayo po muna lahat ay tumayo at bigyan natin ng paglalam ang salita ng Diyos. Babasahin ko po ito sa translation ng NIV. Ganito po ang pagkakasulat. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord, I am a sinful man. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, Don't be afraid. From now on, you will fish for people. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Makakaupo na po tayo at papalangin po ang salita ng Diyos. Yung dalawang salaysay ng miraculous catch na mababasa natin sa New Testament. Ang una ay dito po sa binasa natin sa Gospel of Luke, chapter 5. At ang ikalawa naman ay nasa Gospel of John sa chapter 21. At bagamat may malapit na pagkakahalintulad po ang dalawang pangyayari na ito, gayon pa man ang mga aral at tinuturo ng dalawang pangyayari na ito ay magkaiba. Kung ating pong obserbahan, ang kwento ng miraculous catch o yung masaganang pagkakahuli ng mga isda ay nahahati sa tatlong eksena. Ang unang bahagi na makikita natin dito na matatagpuan sa verses 1 to 3 ay yung divine vision. Kung mababa dito sa basahin ko na lang sa Tagalog, nangyari nga habang nagkakatipon-tipon ng mga tao sa kaniya upang makinig ng salita ng Diyos, siya ay nakatayo sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Ang mga mangingisda ay nakaupo niya. Siya ay nagturo sa mga tao mula sa bangka. So, makikita natin dito mula sa talata o verses 1 to 3, yung divine call o yung divine vision kung ano yung nakita ng Panginoon. At yung ikalawa naman na makikita natin mula sa verses 6 to 7 ay natawag na divine command. Divine command. Sabi dito sa verses 7, sabi dito, pagkatapos na magsalita, nagsabi siya kay Simon, pumalaot kayo, ihulog ninyo ang mga lambat upang makahuli ng mga isda. Sumagot si Simon sa sinabi, Guro, magdawag kami nagpapagal at wala kang nahuli, dahil pa man, kahit wala kang nahuli ay sa iyong salita ay ihulog ko
ang lambat. Pagkagawa noon, nila ngayon, nakahuli sila ng napakaraming isda at ang lambat ay napupunit. Tinawaya nila ang kanilang kapwa mga isda na nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Lumapit sila at pinuno ang dalawang bangka, kaya sila ay papalubog. So, yung una ay yung divine vision, kalawa yung divine command, at itong ikatlo po na makikita natin dito sa latter part ng kabanata ng chapter na ito sa verse sa pag-aaral natin sa verse 10, makikita naman natin ay yung tugon o yung response to divine calling. Kung ano yung naging tugon doon sa panawagan ng ating Panginoon. Ang kwento ng miraculous catch ay naitala po sa aklat ng Lucas. Yung nasulat dito sa Book of Luke ay naglalayo na ipaalam po sa mga mag-aaral at mambabasa ng salita ng Diyos kung ano ang plano ng Panginoon sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa at kung paano ito sisimulan at isasakatuparan sa pamamagitan ng pagtawag sa unang mga manggagawa o ministers. Gaya ng nauna kong nabanggit, nagsimula po ang mission at partnership ng Panginoon, si Jesus Christ at si Peter at ang mga kasama niya. Nagsimula po ito sa isang divine vision. At dahil nasaksihan ng Panginoon ang sitwasyon sa oras na iyon, sa mga tao na nakapaligid doon, nakuha nitong pangyayari na ito ang pansin ng Panginoon, ng kanyang atensyon, upang magkaroon siya ng isang vision. Ang mga taong naroon ay pumaroon upang makinig at sumunod sa kanyang pagtuturo. At itong mga tao na ito ang magsisinding mission field sa kanyang vision. At habang naroon na ang kanyang vision at ang kanyang mission field, ang mga mangingisda naman, tulad ni Pedro at ang kanyang mga kasama, ang kanyang magiging katulong o katuwang upang isakatuparan ang nasabing vision. Buhat sa mga mangingisda ay magsisimula ang isang misyon na magbibigay ng katuparan sa ninanais ng Panginoon. Mula rin sa mga isdang nalambat ay itinuturo nito ang isang katotohanan. Ang katotohanan na maraming mga kaluluwa, maraming ligaw na kaluluwa ang nangangailangan ng pagkalinga ng Panginoon at nangangailangan na madala sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoon po ay hindi lamang visionary, siya rin ay isang missionary at the same time. Taglay ng Panginoon ang isang special na vision o divine vision, isang katangian na dapat na tinataglay din ng mga manggagawa ng Panginoon at ng kanyang mga pinili o mga elect. Ang vision niya ay ang pagkakaroon ng isang kaharian espiritual na siya kukupkop sa mga ligaw na tupa ng Panginoon, at ang misyon naman niya ay ang tumawag at pumili ng mga manggagawa na magiging kaantabay niya at katulong niya upang makamit ang nasabi pong layunin. Subalit ang masakit na katotohanan, hindi po lahat ng tinawag ay mayroong katulad na hangarin o katulad na pagsunod gaya
nila Apostol Pedro. At nakakalungkot na marami sa mga sinasabing Christian churches sa buong mundo ay hindi sumusunod o kaya naman ay hindi ginagawa at hindi isinasabuhay ang nasabing vision at mission ng ating Panginoon. At karamihan po sa mga nasabing mga Christian churches na ito, ang kanilang focus at kanilang tinututukan ay hindi yung sinasabing misyon, kundi mas nakatutok ang mga tao na ito o ang mga grupo na ito, mga sinasabing mga Christians na ito, doon sa mga sign gifts tulad ng miracles and speaking in tongues. Marami po tayong mapapansin na mga churches, Christian churches, na mas abala sa ganitong gawain kaysa sa alamin at gawin ang ipinag-uutos ng Panginoon. Nakakalungkot po ang katotohanan na iyan. Marami ay inaabuso ang mga sign gifts na hindi naman po sa panahon natin na ito ngayon ay valid pa o valid na. At hindi na po masasabi na kinakailangan pa. Ang nangyayari po, sa halip na sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon ay mas tinututukan po yung mga bagay na itinuturing na hindi na po binibigyan ng pansin sa panahon ngayon, tulad nga po ng mga sign gifts. At naniniwala ako doon sa mga gumagawa nun, hindi naman po tayo nagiging judgmental. Naniniwala ako na dahilan nila kung bakit patuloy nilang ito ay ipinupromote, ginagawa sa mga churches, ay sa kadahilanan na nais lamang nila na masabing sila ay mas magaling, sila ay mas blessed. Iyan po yung nakikita kong ilang bang kadahilanan kung bakit mga churches na katulad nito ay nag-uubos ng lakas, panahon at oras. Unang-una, hindi para sundin ang kalooban ng Diyos, kundi mag-entertain ng mga audience sa halip na magturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Marami sa mga tinatawag na churches na ito ay nakalihis na po ang kanilang ginagawa sa plano na ibinigay ng Diyos noong unang panahon pa sa mga disciples at mga apostles bago po siya umakyat at bumalik sa piling ng Ama sa langit. Nais ko lamang na balikan po natin yung hinabili ng Panginoon sa mga disciples, dito sa mga apostles, yung kanyang ibinigin at ang kanyang mariin ay pinag-uutos. Ito po ay makikita natin dun sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20 na kung saan ay mas kilala dun sa The Great Commission. Ang sabi po doon, therefore, ito po yung plano ng Diyos eh. Ito po yung kanyang vision talaga para sa iglesia. Sabi niya, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Malinaw po ang bilin ng Panginoon. Iyan ang dapat na tinututukan ng mga mananampalataya at ng mga iglesia. Ngunit marahil dahil sa hindi malinaw at hindi lang unawaan, unang-una ng mga leaders at ng mga churches
Kung kaya itong mga members ng mga churches, hindi naunawaan kung ano yung vision at ano yung mission na iniwan ng Panginoon, anong nangyayari itong mga vision at mission ay napipigilan o naaantala na maisakatuparan at mabigyan ng buhay. Yan po ang nangyayari. Yan ang malawakang katotohanan. Kaya nga po, sa umagang ito, mga kapatid, ay muli natin babalikan at ipaalala natin sa bawat isa, sa mga kapatid natin narito at maging sa mga nanonood sa ating pong online broadcast, na ipapaalala natin at sisikapin natin na magbigyan ng liwanag o kaliwanagan ang nais ng Diyos na matupad para sa atin. Ang nais ng Diyos na matupad para sa Apostolic Bible Christian Church. Makikita ninyo kung ano ang ating binibigyan ng ang dapat natin bigyan ng focus. Dito po sa atin, kung titignan nyo po yung mga envelope ninyo, naririyan yung malinaw na ninanais natin na mangyari sa ating church. Tatlong bagay yung ninanais natin na ma-accomplish o ma-fulfill ng ating iglesia. Ang una ay bring people to Christ. Ikalawa, make disciples. At yung ikatlo po, nasabi doon, ano yung ikatlo? Serve Christ. Ito po tatlo na ito ay naka-align po doon sa The Great Commission. Bringing people to Christ, making them disciples of Christ, and after that, serving Christ. Yan po ang ating po ninanais. Kaya sa umagang ito, ang hamon sa atin, paano natin maisa sa katuparan ang ating vision at mission at ang vision at mission ng ating Panginoon para sa church. Ano ang mga hakbang na kailangan natin gawin upang ito ay magkaroon ng katuparan? How are we going to fulfill God's vision and mission in the church? What steps are needed to take to fulfill this vision and mission? Ang simpleng kasagutan po sa ating katanungan ay malinaw na malinaw. Ang sagot dyan ay yung partnership. In order to fulfill the vision and mission of the Lord for the church, kailangan po we need to enter into a partnership. Makikita sa kabuuan ng kwento ang kahalagahan ng partnership upang maisakatuparan ang nasabing vision. Ang mission ng Kingdom of God ay masasabing isang partnership sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. Kapag sinasabing partnership, ito ay pagsasama, at para masabing partnership, ito ay nangangahulugan na ikaw ay kabahagi o kaparte ka sa isang samahan. Kinakailangan na mayroon kang ibibigay, mayroon kang magiging kontribusyon, mayroon kang gagawin. At yung sinasabi po na yan na partisipasyon mo ay sa maraming kaparaanan. Pwede ka maging partner sa vision and mission ng Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng iyong talento, abilidad, o pag-aari, o kaya ng iyong oras. Ang hakbang po ng pagsasakatuparan ng vision ng Panginoon sa church ay kinakailangan unang-una handa tayo upang ibigay sa Diyos ang anuman na meron tayo. To fulfill or to realize God's
vision and mission in the church, we must be willing to offer God what we have. Mababasa po natin mula sa verses 1 to 3, yung katotohanan na iyan. At dito sa kwento na ating pinag-aaralan, nagsimula ang partnership ng Panginoon at ng Pedro at ang kanyang mga kasama, ang kanilang partnership sa mission ng pagtatayo o pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Nang itong si Pedro ay ipaubaya niya ang kanyang pag-aaring sasakyang bangka sa Panginoon upang ito ay magamit, upang ang Panginoon ay makapangaral, at upang ang Panginoon ay makita ng mga taong nakapaligid sa Kanya ng maayos. Kailangan niyang gumamit ng bangka upang hindi siya palibutan at upang ang kanyang mga salita ay malinaw na maipahayag sa kanila. Kinakailangan niyang lumayo sa kanila gamit ang bangka upang maipangaral ang katotohanan. Itong si Apostle Peter ay ipinagamit at binigay sa Panginoon hindi lamang po ang kanyang bangkang ginagamit, kundi maging ang kanyang abilidad sa pamamangka. Ang abilidad niya na mabigyan ng maayos na posisyon sa bangka ang Diyos at mailagay sa maayos na posisyon upang makita ng lahat ang pangaral ng Panginoon. Hindi lamang yung kanyang abilidad sa pamamangka ang kanyang ibinahagi sa Panginoon ang in-offer niya. At hindi lamang po yung kanyang pag-aaral bangka ang ibinigay niya bilang partnership sa Panginoon, kundi maging yung kanya pong nalalaman sa pamamangka ay kanyang ginamit. Kaya po mga kapatid, dito makikita natin si Apostle Peter ay nagpahiwatig na noon sa Panginoon na handa siya makipag-partner sa Panginoon sa gawain, sa vision ng Panginoon nung oras na kanya pong ipaubaya, ipagamit ang anumang meron sa kanya. Kaya nga, upang magkaroon ng katuparan itong vision and mission and church, kinakailangan na tayo ay handa at may pagnanais tayo na i-alok o i-offer sa Diyos ang anuman na mayroon tayo. Kung nais natin na tayo ay maging partner ng Panginoon sa kanyang mission, yung kahalintulad na hakbang ang kinakailangan at kailangan i-apply. Katulad ng kay Pedro. Kailangan na handa tayong ibigay o ipagamit sa Diyos ang anuman na meron tayo. Talento man. Pag sinabi natin talento, no, ang halimbawa nito ay yung iyong pagtugtog, ang iyong pag-awit, paglikha ng mga awitin o paglikha ng mga gamit sa pananambahan. Yung mga bagay po na ganyan, pwede nating ihandog, ibigay sa Diyos upang ang kanyang vision and mission ay maisakatuparan. Natatandaan niyo po ba yung pangyayari, yung kwento na kung saan ay ang mga Israelita noon ay nasa disyerto. At ang sabi ng Panginoon sa kanila ay magtayo sila ng tolda na kung saan ay magiging templo nila. Iyon po ay hindi na isakatuparan kung walang isa man doon ang nag-volunteer o wala isa man doon na
kumilos o ipinaubaya ang kanilang mga talento. Mapapansin niyo po doon, marami doon ay nagpusan loob, nag-volunteer, may mga designers, may mga karpentero, may mga mananahi ng mga tela, merong mga awit para sa kanilang pong pag-worship. At alam niyo po, ganun din ang panahon po ni Haring Solomon ng kanyang iplano, ng kanyang naisip na itayo yung templo na sa Israel doon. Ano po yung nangyari doon? Na isang katuparan ba yun? Opo, nagkaroon ng realization yun, ng fulfillment yun, dahil marami po doon, hindi lamang sila naghandog ng mga ano man meron sila, ibigay nila sa Panginoon. Yung kanilang talento, merong mga goldsmith doon, merong mga construction workers doon, mayroon din mga ginamit doon na mga musikero. At dahil po doon, ay nagkaroon ng fulfillment yung isang vision. So, kung nais natin ang magkaroon ng fulfillment ang isang vision, kinakailangan na maging kabahagi tayo, maging partner tayo, at kinakailangan na anuman ang meron tayo ay ihandog natin sa Diyos. Kung yan ay talento, gaya ng nabanggit ko, o kaya naman ay abilidad. Pag sinabi natin abilidad po, ano ba yung abilidad? Skills po yun. At ilan sa mga abilidad na masasabi o skills na masasabi natin ay yung pagtuturo, teaching, preaching. Skills po yung mga yan. Teaching sa maliliit na bata, pagtuturo sa mga Sunday school natin, pagtuturo sa mga kabataan, pagsasalita sa pulpito, pangangaral sa labas. Although gift yung evangelism, pero kung ikaw ay mayroong skills sa public speaking, ay magagamit po yan. Lalo-lalo na sa panahon nito, ang pag-witness o ang pagsasalita sa maraming tao ay upang ipahayag ang katotohanan at plano ng Diyos ay napakahalaga. Isa sa mga malaking factor yan ng mabilis na pag-usad ng Great Commission ng Panginoon. Kaya kasi sinasabi doon, go! Yung sinabing go na yun, bumayo kayo and make disciples of all nations. Hindi lamang po talento, abilidad, even yung possession na meron tayo. We need to offer to God our possession. If we want yung vision and mission ng church ng Diyos ay magkaroon ng fulfillment o realization. Meron pong mga believers na bagamat hindi sila gifted sa pangangaral, hindi sila gifted sa pagtuturo, pero sila naman po ay mayroong gift of generosity. Ipinagagamit nila yung kayamanan nila para maging kabahagi sa pag-usad at pagpapalawak ng vision at mission ng iglesia o ng kaharian ng Diyos. Mayroon na mga missionaries na nagsusuporta po diyan. Siguro isipin niyo, paano nagiging kabahagi yung isang supporter ng mga missionaries na ito sa paghayo at pagpapalawak o pagpapalagat ng salita ng Diyos. Yung hindi niyo po magagawa, na nagagawa ng isang missionary, kung ikaw ay pumapasok sa isang kasunduan o isang agreement sa kanila na ikaw ay magsusuporta sa kanya, para na rin pong naroon kayo dahil kabahagi kayo, kaparte kayo ng kanyang pong gawain.
At yan po ay nangyari, hindi ko po ito sinasabi sa inyo ng walang pasyan. Ito po ay nangyari doon mismo kay Apostle Paul. Kilala natin si Apostol Pablo na isang dakila at mahusay na misyonary ng Panginoon, na naging matagumpay ang kanyang mga missionary journeys, missionary works sa iba't ibang bahagi noon ng kaharian doon. At itong si Apostle Paul, hindi po niya magagawa na makarating sa iba't ibang lugar, makapangaral sa iba't ibang lugar, makibahagi ang mabuting balita kung wala pong suporta sa kanya. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi po dahilan para sabihin natin na ay wala naman akong kayamanan wala naman akong pera para magkatulong o maging kabahagi dyan sa mission and vision na yan. Hindi po dahilan yan. Dahil kung titignan po ninyo, babasahin niyo sa mga sulat ni Apostle Paul, kahit yung pinakamahirap na iglesia, yung mga nagiging kahos ng mga believers, hindi nila hinayaan na sila ay malampasan itong pagkakataon ng opportunity na ito o pribilehiyo na ito. Yung mga churches sa Philippi, sabi po doon, bagamat sila ay nagdarahot sa buhay, dumaranas sila ng matinding kahirapan at pagkagutom, pero ipinagpipilitan pa rin nila, ipinadali nila yung kanilang offering kay Paul. Nagpadala po sila ng suporta kay Paul. Imagine niyo, itong mga tao na ito, talagang hirap na po sila sa buhay. Pero dahil malino sa kanila kung ano ang vision at mission ng Panginoon, ano ang vision ng kaharian ng Diyos, ay hindi po nila ipinagbaliwala yun. At sila po mismo pa ang nagpupumilit kay Paul. Para sinasabi nila, Paul, huwag mo kaming alisan ng karapatan o pagkakataon o pribilehiyo o maging kabahagi. Ang gawain mo dyan sa mga pinupuntahan mo. Sana all, sabi nga ng mga ibang tao, sana ganyan din po. Sana ganyan din sa lahat ng mga churches. At naniniwala ako kapag ganyan po ang mindset ng bawat believers, ng bawat church, hindi mahirap na ang vision at mission ng Panginoon dito sa lupa ay magkakaroon ng agarang fulfillment or realization. Malaking bagay po ang malaking tulong po ang partnership sa isang vision and mission. At ang partnership ay kinakailangan kung tayo po ay handa na makipag-partnership sa vision and mission ng Panginoon. Ay kinakailangan handa tayo na ibigay sa Panginoon, ihandog natin sa Diyos ano man ang meron tayo. Ano man ang meron sa atin. May mga paraan na maaari tayo maging partner ng kingdom mission. At tandaan po natin mga kapatid, kailanman ang Diyos ay hindi tayo tatawagin kung wala tayong magiging bahagi sa Kanyang gawain. The moment na tawagin ka ng Diyos, alam mo na, dapat, na may aasahan ng Diyos sa atin. Hindi tayo tatawagin ng Diyos kung tayo po ay magiging useless lang o yung tinatawag na white elephant lang. Hindi po. Tandaan po natin, kaya tayo naririto, kaya tayo magkakasama, kaya tayo ay sumasamba sa Diyos, kaya tayo ay nagpapatuloy because tinawag tayo ng Diyos. At sa pagtawag sa atin ng Diyos, inaalok niya sa atin yung partnership sa Kanya. At kapag tayo po tinawag ng Diyos, tandaan natin, meron po siyang inaasahan sa atin. May inaasahan siya na magiging bahagi
natin sa kanya pong vision and mission sa church. Mapalad tayo mga kapatid na tinawag tayo na maging kabahagi ng kanya pong gawain. Ang kailangan lamang po ay lagi tayo maging handa na ibigay sa Diyos ang anuman na meron tayo. Na ipaubaya natin at ipagamit natin sa Diyos ang anuman na meron tayo. Either talento man yan, abilidad man yan, kayamanan man yan, o kaya kahit yung oras mo. Dahil yan ay inaasahan sa atin ng Diyos. So, if you want to fulfill or realize God's vision and mission in the church, number one, we must be willing to offer God what we have. Ikalawa, ang ikalawang hambang na maaari nating gawin sa ating pong pakikiisa sa Diyos, sa ating pong pakikipag-partner sa kanyang layunin na maisakatuparan ng vision at mission, ay kinakailangan, ulit po tayo, kinakailangan na makinig tayo at sumunod tayo sa utos ng Diyos. To fulfill God's vision and mission in the church, we must trust and obey the Word of God. Kung babalikan natin yung verses 3 to 5, makikita niyo po, ang Panginoong Jesus, sinabi kay Pedro, parang sinasabi ng Panginoon, okay, sasakay ako sa bangka mo, dalhin mo ako doon sa lakot. Ano po ginawa ni Pedro? Sumunod siya. At hindi lang yung pagsunod niya, sabi ng Panginoon, sige, ariyan na tayo sa lakot. Iulog mo yung iyong mga lambat. Ano ito ni Pedro? Panginoon, magdamag na kami ng isda. Si Pedro po, alam niyo po, ito hindi lang ordinaryo ba ng isda. Ano ito isa itong eksperto na sa kanya pong field of work. Iyan ang kanyang buhay. Marahil magmula pagkabata niya, hanggang sa mga isda dumating sa edad niya ngayon. Yun yung trabaho niya. At alam niya kung ano yung kilos ng tubig, kilos ng mga isda. Alam niya yung territory niya, medyo kabisada niya. Sabi niya sa Panginoon, medyo magdamag na kami ng isda, pero hindi isa wala kami mahuli. Ito po maganda, sabi niya, yung pa man, kahit ko yung lambat. Ano ibig sabihin ko nun? Nagtitiwala siya sa Diyos. Meron siyang tiwala sa Diyos, hindi siya nagdududa sa Diyos, bagamat siya ay naranasan niya yung ay mahalaga po na meron at hindi lang meron, kailangan matatag yung trust sa isa't isa. At hindi lamang trust, kinakailangan mayroon din obedience sa isa't isa. Ako po ay may nabasang isang libro. Mahilig po ako sa magbasa. Meron akong nabasang libro po ni Simon Sinek. Kahit ano kung kilala niyo siya. Pero siya po ay isang popular motivational and resource speaker. Isa siyang advisor ng mga nagsisimulang mga magnegosyo. Isa siya sa mga magagaling din na authors ng mga libro patungkol sa pagnenegosyo. Meron akong libro na nabasa na isinulat niya, yung Start with Why. Ayon po sa kanya, maraming mga tao, merong magagandang vision. Meron silang magaganda at talagang nakakagulat na mga vision. Subalit sabi niya, kahit anong ganda ng vision ng isang tao, kung walang naniniwala sa kanya, kung walang susuporta dito, kung mahalaga po yung pagtitiwala kung walang nagtitiwala dito, sabi niya, wala rin mangyayaring fulfillment.
hindi rin ito matutupad. At ginamit niya ditong halimbawa nga po, sila yung magkapatid na Wright, na siyang nagpasimula ng industriya ng aeroplano. Sila Martin Luther King, ginamit niya mga halimbawa po yan. Bakit sila naging successful? Bakit naging magtagumpay ang kanilang vision? Dahil ang unang-una po doon na factor ay mayroon silang common denominator at iyon yung trust. They believe yung ipinaglalaban o kaya yung vision na meron yung isang tao. Kaya sila naging matagumpay. Si Apostle Peter, naniniwala siya doon sa vision ng Panginoon. Pinaniniwalaan niya yung tungkol sa kaharian ng langit na tatayo dito sa lupa. Hindi siya nagdududa. Kahit sa simula pa lamang ng kanila pong encounter, hindi na niya pinagdudahan yun. At kaya nga po nung nasabi ko sa mga talatang 3 hanggang 5, malinaw na meron siyang tiwala at pananampalataya sa sinasabi ng Panginoon na kahit sa tingin pa niya ay medyo imposible at medyo mahirap. Naniniwala siya doon. At bukod po doon sa tiwala, sinasabi na kailangan mahalaga na sa isang partnership ay matatag ang pagtitiwala at yung obedience sa isa't isa. Mahalaga rin po na malinaw sa bawat isa na especially doon sa nakikinig. Mahalaga na malinaw sa kanya ang kanyang naririnig upang sa ganoon ay makasunod siya ng naayon doon sa ipinag-uutos at sinasabi sa kanya upang magawa niya ng tama ang kanyang misyon. Ito po, sa ngayon na nakikita natin, malaking problema ng church sa buong mundo. Kung bakit hindi umuusad, kung bakit mabagal ang paglaganap ng vision o mabagal ang paglaganap ng pag-evangelize, kung bakit mabagal ang pag-usad at pag-unlad ng mga churches. Bakit? Dahil hindi po malinaw, hindi nila naririnig ng malinaw, hindi malinaw sa kanila ang nakikita nila na vision na ibinigay para sa church. Kaya hindi po makausad-usad na mabilis. Kasi, para sa kanila, hindi po malinaw. Hindi nila siniseryoso, hindi nila binibigyan ng focus o attention yung sinasabi ng Panginoon. Kumbaga, sumusunod lang sa agos. Kailangan po upang ang isang misyon ay maisakatuparan, upang ang isang misyon ay magkaroon ng tagumpay, ay kinakailangan po masunod ito. Kinakailangan ay magawa ito. Paano natin magagawa? Kung hindi malinaw sa atin yung naririnig natin, hindi malinaw sa atin yung sinasabi, pinag-uutos sa atin, hindi malinaw sa atin kung ano yung larawan o yung vision ng church. Kaya nga po, kung titignan natin yan, lalo pa pong bumigat at bumagal yung realization ng vision and mission ng Panginoon para sa church. Ngayong pandemic, marami ay talagang
hindi na po binibigyan ng pansin yung habilin ng Diyos bago po siya umakyat sa langit at pumunta sa Diyos Ama. Marami hindi na nagtitiwala. Kaya hindi sila sumusunod, hindi sila nagtitiwala. Ito ba? Ang problema sa mga churches ngayon, yung pagsunod. Ang bunga na hindi pagsunod ay dahil sa, o ang sanhin na hindi pagsunod ay dahil sa, yun nga po mga kapatid, hindi sila nagtitiwala. Hindi nagtitiwala sa salita ng Diyos. Subalit kung titingnan niyo po, earlier, sa pagsisimula ng iglesia, magugulat po tayo mga kapatid, bakit napakabilis ng pagkalat ng salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng lupain doon. Bakit? Kung titingnan natin, meron pa po mga matitinding persecution na nararanasan ng mga believers noon. Bakit? Bakit ganun ang nangyari at bakit sa ngayon ay iba ang nangyayari? Kasi po, noong mga panahon na yun, yung mga believers noon, yung mga leaders ng mga churches noon, yung mga humahawak sa katotohanan sa salita ng Diyos noon, buong tiwala nila. Hindi sila nagdududa. Tapat sila sa kanila pong partnership sa Diyos. They were faithful to the point na kahit kung patayin sila, kahit tapunin ang buhay nila, hindi nila isusuko yung kanila pong tiwala sa Diyos. Kaya nga po noon, galit na yung kaaway eh. Ano ba nangyayari dito sa atin? The more na pinahirapan natin itong mga Christians na ito, the more na talagang tinutugis natin sila na parang mga daga, the more na nararanasan nila yung hirap. Bakit hindi sila at least lang po konti, dumarami pa? Dahil po yung kanilang pagtitiwala, yung faith nila sa Diyos, yung pagsunod nila sa Diyos, yun ang dahilan kung bakit yung vision and mission ng Panginoon sa church ay nagkaroon ng fulfillment sa panahon nila. Kaya po, mapabalikan natin sa panahon natin ngayon. Maluwag tayo. Walang tumutugi sa atin, walang pupunta dito na may dalang mga baril. Wala ditong pumipigil sa atin, pero ngayon pa man. Nasaan na tayo kung susukatin natin sa vision at mission ng Panginoon? Baka hindi na nagtitiwala, hindi pa natin mga kapatid. Kaya, hindi nagpapatuloy. Mahalaga po mga kapatid, ulitin ko, yung pagtitiwala at pagsunod upang makamit natin ang vision ng Diyos para sa kanyang iglesia. Mahalaga po na handa tayong ipagamit. Totoo na mahalaga na dapat handa tayong ipagamit ang ating sarili o ano man meron tayo para sa mission ng church. Mahalaga na meron tayong pagtitiwala, may faith tayo sa salita ng Diyos. Yung faith na nagbibigay ng difference sa ibang samahan. Subalit mahalaga rin po mga kapatid na upang ma-fulfill natin ang mission and vision ng church ay we must be willing to leave our priorities and follow Christ. Madalas po, ang nagiging hadlang ng ating pong pagsunod, ang nagiging hadlang sa pakikibahagi natin sa gawain ng kaharian ng Diyos, ay ang ating pong mga pinagkakaabalahan o yung ating mga priorities.
Iba't iba po ang mga priorities na ng bawat isa. Halimbawa, si Pedro, ang priorities niya ay pangingisda. Yun ang kanyang pinagkakaabalahan sa araw-araw. Ang pumalaot sa dagat at doon ay manghuli ng isda. Yun ang kanyang priority. Si Pablo naman, ang priority niya ang kanyang relihiyon. Magpatuloy sa priority niya noon na tumisin yung mga believers at dalhin sa mga Sanhedrin na doon ay litisin. Yun ang priority niya noon. Yun ang pinagkakaabalahan niya. Halos yun ang gumugulog sa buong oras niya at buong araw niya. Si Mateo, ang kanyang trabaho, yung paniligan ng buwis, ang kanyang priority noon. Pero kung makikita niyo po mga kapatid, napakabilis nilang iniwan itong mga priorities nila na ito. Napakabilis nilang tinalikuran yung mga pinagkakaabalahan nila na ito. Nang makilala nila ang Panginoon, nang tawagin sila ng Diyos, nang marinig nila ang pagtawag sa kanila ng Diyos. Nakakamangha. Napakabilis ng kanilang tugon para maging kabahagi o partner sa mission ng Diyos dito sa lupa. Ano po ang nangyayari sa mga churches ngayon? Sa halip na unahin ng Panginoon, unahin ang kanyang ibinilin, ang kanyang habilin, ano po ginawa, ano po ang nangyayari ngayon sa mga churches? Inaabandona ang Panginoon. Inaabandona at iniiwan ang kanyang pakikisama sa Diyos para sa sariling kagustuhan. Sa halip na ang dapat na iwan niya ay yung kanyang mga bangka at lambat. Sa halip na iyon ang kanyang talikuran, ang kanyang iniwan ay ang Panginoon at binalikan yung kanyang mga pinagkakaabalahan dati. Nakakalungkot po, no? May mga tao na nagre-reklamo, gusto ko ng growth sa church, gusto ko makita na lumago ang church, na dumami ang church, na maging maunlad ang church, makilala ang church natin, na magkaroon ng fulfillment. Itong vision and mission ng Panginoon sa church, dapat handa tayo na iwan natin yung mga priorities natin at sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Alam ko na hindi po madali ang tumalikod sa mga priorities. Hindi ito madaling gawin. Kailangan ito ng natatag na pananampalataya at pagtitiwala. Kailangan ito ng lakas ng loob at lakas ng pananampalataya. Pero ako po ay sumasaludo. Ako po ay namamangha. Ako po ay natutuwa doon sa mga tumalikod sa kanilang mga pinagkakaabalahan at sumunod sa Diyos. Natutuwa po ako sa mga katulad natin mga mananampalataya na gano'n ang kanilang ginawa. Na idinagay nila ang kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos at hindi sa kanilang kakayahan. Katulad ni Pedro, ang kanyang pagsunod sa Panginoon ay buong buo. Pagbaba nila sa pagkaroon nila ng kanilang bangka sa baybayin, iniwan na po niya yung mga lambat niya at sumunod sila sa Diyos. Sinundan nila ang Panginoon. At alam natin, doon nagsimula yung kasaysayan. Doon nagpasimula kung paano ang vision at mission ng Diyos dito sa lupa ay naging matagumpay. Magmula sa oras na iyon, napatalikod nila Pedro at nila Juan at nila Santiago. Sa oras na iyon, napagtalikod po nila at pagsunod sa Panginoon,
The rest is history na. Kaya po nakilala ang Iglesia ng Panginoon dahil sa kanila pong pagtitiwala, pananampalataya, at pagsunod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, ang hamon po sa atin sa umaga nito, handa ba tayo? Nakahanda ba tayo na iwan natin ang ating pong mga pinagkakabalahan at sumunod sa Diyos? Nakahanda ba tayo sumama at sumuporta sa gawain ng Diyos? Nakahanda ba tayo isugal natin ang ating kinabukasan ng ating buhay para lamang sumunod sa kalooban ng Panginoon? Tayo ba ay katulad din itong mga naunang mga mananampalataya na nangarap na magkaroon ng partnership sa Diyos at magkaroon ng katuparan ng vision at mission ng ating Panginoon? Handa po ba tayong mag-sign up sa isang partnership sa Panginoon? Mga kapatid, baka sa mga oras na ito, naririnig mo ang tawag ng Panginoon sa iyo. Baka tinatawag ka na niya sa isang mission. Ano po ang gagawin natin? Sasayangin ba natin yung pagkakataon nito? O hindi natin pakakawalan yung oportunidad nito? Mga kapatid, baka ikaw lamang ang hinihintay upang ang vision at mission ng Panginoon dito sa atin sa ABCC ay magkaroon na mabilis na katuparan. Sana nga ay iyon ang mangyari. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami nga po ay nagpapasalamat sapagkat sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ito ay kami ang napili ninyo at tinawag ninyo upang maging kabahagi ng inyong pong vision and mission sa inyong kaharian. Patuloy po na ihanda niyo kami sa ang aming mga sarili, ang aming mga espiritu, Panginoon, na makasunod at magampanan, Panginoon. Kagaya ng ilang mga nauna sa aming churches, mga tapat na mga churches ng panahon po ng mga apostol. Nawa ay makatulad kami nila. Nawa ay magawa rin namin, Panginoon. At makilala rin kami, Panginoon, sa pagtupad at pagsunod sa inyong kalooban. Nawa ay makilala ang inyong iglesia para sa inyong kailangan. Nawa ay patuloy na maitaas ka sa pamamagitan ng inyong iglesia. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon